So guys, ganito may tuturo ako sa inyo kung ano yung ginagawa ko nung nagsa-start ako. So ito, ina-identify ko muna yung trend bago ako mag-execute ng trade. Ito yung isa sa mga una kong pinag-aralan nung nagsa-start ako ng Forex. So halika guys, samahan nyo ako, ituturo ko sa inyo. So guys, welcome back, no? It's me again, Coach V. So first, ano nga ba yung mga inalam ko, no? Ano yung mga types of market trend, no? Meron tayo ditong uptrend, meron tayong ditong downtrend, and meron din tayong consolidation, okay? So, inalam ko muna siya in such a way na visualize ko muna siya sa utak ko kung ano yung itsura niya talaga, okay? So, makikita nyo siya dito. So, pagka uptrend, ibig sabihin nagre-create ng mga higher highs and higher low. So, halika guys, tingnan nyo dito sa chart. Samahan nyo ako kung paano ko siya pinaplot. So, ito nakikita nyo sa Euro USD. Live chart to guys So, ngayon, kung titingnan natin siya, ito, dito ako magsisimula. Ayan siya, nagre-create siya ng mga higher highs and higher low. Yan. Ito pala yung mga higher low, andito, and then ito naman yung mga higher highs. So now, paano ko siya na-master, no? Ginawa ko siya ng repetitions or reps. Paulit-ulit ako na nagsaspot sa 1 hour na time frame. Bakit dito? Kasi marami akong nakikitang candles and maraming opportunity na at least may isa sa ulo ko yung itsura kung ano ang uptrend, 'di ba? So ayan, bali guys, tandaan nyo, tip lang, no? Basta kung may makita kayong higher highs and higher low, yun na yun, nagsisimula na yung trend or ongoing na yung trend niya. Alright. So ngayon, ano nga ba ginagawa ko, no? Syempre, tatanungin nyo, ano yung ginagawa ko after ma-identify yung trend? Ngayon, kung ito, nakikita natin na uptrend siya, so maghahanap ako ng mga buy opportunities. Okay? So sa next video, no, tuturuan ko kayo kung paano ako mag-execute ng trade using yung mga market trends. So guys, ito, di ba, naka-establish na tayo ng mga higher highs and higher low. Ngayon, to validate kung talagang tama yung uptrend niya, no, meron akong ginagamit yung exponential moving average. So, pakita ko sa inyo dito, no. Punta tayo indicators and then type nyo lang moving average. Yan, exponential, makikita naman natin. And then, ang settings na ginagamit ko is lagi kong nilalagay sa length 200. Okay. So, pagka-press, okay, ayan. So, it's one way for me to validate na uptrend. It's because yung blue line or yung exponential moving average, nasa ilalim siya and then yung mga candles nasa taas. So, yan, isa yan sa mga pang-validate ko na talagang meron tayong uptrend na nakikita dito. Okay, next, no, na pinag-aralan ko is yung downtrend. Ano nga ba yung downtrend? So, kung makikita nyo dito, no, meron tayong series na mga lower lows and lower highs. Kumbaga, bumababa siya ng bumababa. Okay? So, ngayon, punta ulit tayo dito sa chart and pakita ko sa inyo kung paano ko mag-spot. So, ngayon, nasa USD CAD tayo, 1 hour. So, makikita natin na, ayan siya, oh. Yan, nagre-create siya ng mga series of lower lows and lower highs. So, currently, no, kung nakikita nyo, ito yung isang lower high. Tapos, nandito naman siya. Nandito na siya. Yung lower high. And then, lower low, makikita din natin. Then, another lower low. And then, another lower low. Ayan. So, the idea is, makikita nyo siya na pababa siya ng pababa. Diba? Yan siya. Okay. So, guys, ito parang sabi ko kanina, no, it takes a lot of time and practice, no? Repetitions. Unahin nyo i-training yung mata nyo. Kailangan nyo tumingin or mag-spend time sa mga charts para ma-identify nyo siya fully yung uptrend or yung downtrend. And then, gawin nyo yung ginagawa ko na exercise, no, na guguhitan nyo siya. And then, kung nakita nyo na, reasonable yung lower low, lower highs, or
higher highs and higher low niya, then you already have a trend or wave. To validate and pang double check ko, punta ako indicators, moving average, exponential, yan. So, ayan, lumabas na yung indicators natin, di ba? Ngayon, punta tayo sa settings. Yan. And then, syempre, yung pa rin ang length, babaguhin ko to 200. And then, click, okay. So, ayan, nakita natin, di ba? yung ito, yung blue line or yung EMA, no? Nasa ibabaw siya, and then nandito yung mga candles. So, talagang it is a strong indication or conviction for me na talagang nasa downtrend tayo for USD CAD sa 1 hour. So, ang tanong is, Coach, bakit 200 ang ginagamit nyo, no? Kasi sa akin, ito personal preference ko, no? Mas gusto ko yung 200 kasi una, nung nabasa ko siya is, ito yung mga ginagamit mostly ng karamihan, no? And then also, if magkakaroon ng data, yung moving average, at least marami siyang basis. It means 200 candles ang pinagbabasihan niya. So, yun ang reason ko behind bakit ko siya ginagamit as 200. So, in other words, mas collective yung resulta niya, no? Marami siyang pinagbasihan, kaya na-average siya. Third, no, yung pinag-aralan ko is yung consolidation or sideways. Ano nga ba siya? So guys, isipin nyo na lang ganito, no? 'Di ba meron tayong uptrend, meron tayong downtrend. Yung consolidation is yung pag-unang tingin nyo is hindi nyo ma-identify kung ano talaga yung galaw niya kasi ranging lang siya or nagsistay lang siya sa isang zone or area. So kumbaga pag ganun-ganun lang, up and down lang, no, sa iisang area. So para mas madali nyong ma-identify or makita, no, punta tayo dito sa screen ko. USD JPY naman tayo sa 1 hour time frame pa rin. So ito kung nakikita nyo, no, nagaling tayo sa downtrend and then meron din tayong uptrend. Ito sunod yung binox ko or yung naka-zone, ayan yung parang example ng consolidation. Bakit? Kasi kung titingnan nyo, no, yung highlighted na area or yung zone na yan, parang wala siyang masyadong movement. Nagstay lang siya dyan sa particular area niya. Pwede nating sabihin ito yung extreme low niya and ito yung extreme high para sa akin. Okay? So, kung makikita nyo dyan, wala masyadong movement. Naka-stay lang siya sa isang zone or area. Anong usually ang ginagawa ko? Siyempre, tatanungin nyo ako, Coach, paano pag consolidation or pagka sideways, anong ginagawa nyo? Okay, meron akong 2 options na ginagawa. First is, yun nga, I buy on support and sell on resistance, no? Second naman is, wala akong ginagawa at all kasi, ibig sabihin, pagka consolidation, nagpapahinga yung market or nagtitake siya ng break from the previous trend, no? Kumbaga, let's say, meron tayong uptrend. Hindi naman forever yan na aakyat eh, 'di ba? Kailangan din magpahinga niyan at some point. Kung establish yung consolidation, no, several hours or days na siyang nagko-consolidate, no, yun lang yung dalawang bagay na ginagawa ko. Buy on support, sell on resistance, or do not trade at all, no. Aantayin ko maggawa ng bagong trend. Then, tsaka ako maghahanap ng opportunities para pumasok ulit sa market, no? So, ayun guys, salamat sa pagsama sa akin, no. And I hope may natutunan kayo. And of course, comment down below lang kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan natin sa next topic, no? And syempre, babasahin namin yan isa-isa para sa inyo para makapagbigay rin kami ng quality content sa susunod para sa inyong mga viewers natin. So again, thank you guys sa pagsama sa akin and I hope you had a productive time. So bye-bye guys! Kita-kits tayo sa next video. Ingat!